Samantala, sa Grand Hall ng Evil Sky Pavilion, nagtipon sina Hua Wudaw at ang iba pa sa paligid ng isang mesa. Sinulyapan ni Lasho ang interface ng kanyang sistema. Mayroon pa ring 10,220 puntos na natitira. Nakabili ng 4 na nakakakilabot na energy card na hindi pa nagagamit. Para lamang kay Moki, kumita siya ng ilang merito. Iniisip na maaaring makakuha siya ng ilang gantimpala kapag libre siya. Pagkatapos ay naalala niya ang pagtakas ni Yu Xinghai. Paano siya nakatakas? Malinaw na pinaga niya ang Body Binding God spell. At kumita pa nga ng merito. Ngunit hindi niya maintindihan kung saan ang problema. Wow! Nang makitang nalilito si Lasho, sinubukan siyang aliwin. Bakit ka mag-aalala? Pinuno ng sekta. Normal lang na mabasa ang iyong paa kung palagi kang naglalakad sa tabi ng ilog. At bukod dito, bigla niyang naramdaman na may mali sa kanyang sasabihin. Na parang nagpapahiwatig. Tumatanda ka na, at ang iyong disipulo ay napakalakas. Normal lang na makatakas siya, na maaaring talagang makasakit sa isang tao. Mabilis na binago ni Wawaw ang kanyang mga salita. Narinig ko na naapektuhan si Yu Xinghai ng iyong banal na spell. Tiyak na susubukan niyang sirain ito. Dalawa lamang ang paraan upang gawin ito. Ang isa ay ang maghanap ng mas makapangyarihang salamangkero, at ang sekta ng Celestial Master. Maraming cultivator, bihasa sa mga banal na spell. Ang pangalawa, ay ang humingi ng tulong mula sa Evil Sky Pavilion. Kumuha si Duan Muxing ng isang piraso ng karne, at isinubo ito sa kanyang bibig. May katuturan si Elder Hua. Master, samantalahin ang pagkakataong ito na pumunta sa sekta ng Celestial Master. At hintayin ang kuneho. Pagkatapos ay tumingin ang iba kay Duan Muxing. Medyo nawala ng imik si Lasho. Naunawaan niya na ang sekta ng Celestial Master ay hindi tulad ng Clarity Sect. Hindi gaanong maraming mataas na antas na cultivator, tulad ni Panlitian. Ngunit ang sekta ng Celestial Master, mas nakatuon sa mga banal na spell at porma sayon. At walang sinumang nangangahas na maliitin sila sa kanilang teritoryo. Ano ang silbi ng isang grupo ng matatanda, mahina, at umupo doon, upang bigyan sila ng madaling target? Mas mabuting huwag banggitin sina Leng Lasho at Panlitian. Sapat na kung hindi nila tayo pipigilan. Wow! Sa kanyang mga depensibong kakayahan. Mas angkop sa pagbabantay sa bahay. Sa isipang ito, umiling siya. Ang sekta ng Celestial Master. Maaaring hindi kayang paualang bisa ang aking banal na spell. Walang mapupuntahan ng taksil. At sa kalaunan ay lalapit sa Evil Sky Pavilion. Pagkatapos sabihin ito, bumaling siya kay Xiaoyu. Kumusta si Panzong? Sumagot si Xiaoyu. Matatag ang mga sugat ni Panzong. At hindi seryoso. Gagaling siya pagkatapos ng ilang pahinga. Nagpapasalamat na yumukod si Panlitian. Salamat, Leng Lasho. Mukhang nagtataka. Nagtanong. Nagtataka ako. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Panzong? Kung isa sa alang-alang ang edad, si Panzong ay nasa 30s o 40s lamang. Na itinuturing na bata sa mundo ng paglilinang. Si Panlitian ay mula sa parehong panahon ni Leng Lasho. Umalis siya sa Clarity Sect daan-daang taon na ang nakalipas. Kaya tiyak na hindi lamang siya kasing edad ng lolo. Tinaasan ni Panlitian ang kanyang kilay. Ano ang pakialam mo? Sa sandaling ito, naglagay si Lasho ng isang brocade box sa harap niya. Lagi kong tinutupad ang aking mga pangako. Panlitian, halatang naantig. Maraming pagkakataon na sana ang nagdaan. Sa paglipas ng mga taon, upang hanapin ang Black Magnolia. Ngunit sa kanyang nawalang paglilinang. Ang pagkuha nito ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Hindi siya nagsalita, ngunit yumukod ng malalim kay Lasho. Nagpapahayag ng libu-libong salita, nang hindi nagsasabi ng anuman. Nakapagtataka kay Leng Lasho, sa iyong katayuan, at posisyon, umaasa sa buong Clarity Sect. Ang pagkuha ng isang piraso ng Black Magnolia, hindi naman mahirap. Malalim na bumuntong hininga si Panlitian. Leng Lasho, kung inalisan ka ni Mo Li ng iyong paglilinang, bibigyan ka ba niya ng Black Magnolia? Nang marinig ito, nanahimik si Leng Lasho. Si Panlitian, hawak ang brocade box, umalis sa bulwagan. At si Leng Lasho, hindi nagtagal ay umalis din.
Kailangan ng dalawang ito ng malaking panahon upang maibalik ang kanilang paglilinang. At hanggang noon, hindi sila gaanong magagamit sa Evil Sky Pavilion. Pagkatapos nilang dalawa ay umalis, nagtanong si Lasho kung may balita tungkol kay Ming Shiren. Halatang nababahala si CIU Honor. Sumagot, wala po, Master. Samobra na naman ang ikaapat na nakatatandang kapatid sa pagkakataong ito. Naglalaro ng matagal nang hindi bumabalik. Nakapagtataka kay Lasho, hindi nagbigay ng anumang abiso ang sistema tungkol kay Ming Shiren. Ngunit dahil sa kanyang tiwala sa kakayahan ni Ming Shiren na mabuhay, hindi nag-alala si Lasho tungkol sa kanya, sa anumang kapahamakan. Sa sandaling iyon, pumasok si Lu Jifeng mula sa labas. Matigas ang kanyang ekspresyon, at nag-anunsyo, bumalik na si Flowers and Moon Journey, at dala niya ang ulo ni Yi Qingji mula sa Heaven Sword Sect. Humigop ng tsaa si Lasho. Nagulat kay Flowers and Moon Journey sa kanyang paghahangad na sumali sa Evil Sky Pavilion. Talagang pumatay ng isang kilalang figure mula sa isa sa mga nangungunang sekta. Ngunit mas hindi inaasahan na pinili niya ang isang tao mula sa Heaven Sword Sect. Nang makita ang matigas na ekspresyon ni Lu Jifeng, nagtanong si Lasho, hindi ka masaya? Si Lu Jifeng, nanginginig, mabilis na lumuhod, hindi mangangahas ang nakababatang henerasyon. Sana'y ako mismo ang pumatay kay Lasho Changfeng. Ngunit patay na si Lasho Changfeng sa kamay ng isang elder. At matagal na akong nawala ng anumang koneksyon sa Heaven Sword Sect. Nagpaalala si Wow, matagal nang tahimik ang Heaven Sword Sect. At mula noong pagkubkob sa Evil Sky Pavilion, ang pagkamatay ni Lasho Changfeng ay lubhang nagpahina sa Heaven Sword Sect. Sinasabing matagal nang nagpakulong si Lasho Xingkong, at ipinasa ang posisyon ng pinuno ng sekta sa kanyang anak. Kay Lasho Changfeng, sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak, hindi dapat maliitin si Lasho Xingkong. Tumango si Lasho at bumaling kay Xiaoyu. May balita ba mula sa Surya Station? Nag-atubili si Xiaoyu. Sa kasalukuyan, may mga chismis sa labas na Master. Ang paglilinang ni Master ay lubhang bumaba. At upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at kalagayan, kumuha siya ng enerhiya mula sa harang. Pagkatapos sabihin ito, mabilis niyang idinagdag, handa akong ayusin ang harang. Ikinaway ni Lasho ang kanyang kamay. Ipinahihiwatig na walang saysay. Ang pag-aayos ng harang ay isang normal na pamamaraan. At hindi maaaring takpan ng mga nakaraang pagbabago-bago. Sa madaling salita, naniniwala na ang labas ng mundo na ang kapangyarihan ni Lasho ay mabilis na humihina. At kahit na ang pag-aayos ng harang, hindi mababago ang pananaw na ito. Sa sandaling ito, pumasok ang isang babaeng disipulo kasama si Flowers and Moon Journey. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang dilaw na tier quality bow at arrow. At sa kanyang kabilang kamay, dala niya ang isang kulay rosas na kahon kung saan paminsan-minsan ay tumutulo ang dugo. Pagdating sa bulwagan, lumuhad siya ng may isang hinlalaki. Naabot na ni Flowers and Moon Journey ang inaasahan. Napatay ang isang second leaf nascent divinity tribulation realm master, si Elder Yi Qingji ng Heaven Sword Sect. Nagulat si Lasho, hindi niya inaasahan na si Flowers and Moon Journey, sa kanyang pagsisikap na sumali sa Evil Sky Pavilion, talagang pupunta, at pumatay ng isang mataas na ranggong eksperto mula sa isa sa 10 nangungunang sekta, at nagawa pang dalhin ang ulo ng isang elder mula sa Heaven Sword Sect. Awkward na itinaas ni Flowers and Moon Journey ang tumutulong dugo na kahon. Pinuno ng sekta, malalaman mo kapag binuksan mo ito. Si Lasho, hindi sanay tumingin sa mga putol na ulo. Ikinaway ang kanyang kamay upang ipaubaya ito sa mga babaeng cultivator. Maingat na kinuha ng 2 babaeng cultivator ang kahon. At inihagis ito sa isang bangin. Bumaling ang tingin ni Lasho kay Flowers and Moon Journey. Sa iyong lakas at paglilinang, ang pagpatay sa isang second leaf ay bahagyang nakasasapat. Mukhang medyo nahihiya si Flowers and Moon Journey. Alam ko ang aking limitadong kakayahan. Masyadong tuso ang mga tao mula sa Heaven Sword Sect. At hindi ako nagkaroon ng magandang pagkakataon para umatake. Bakit pinili ang Heaven Sword Sect? Sumagot si Flowers and Moon Journey.
Narinig ko na hindi mapakali ang Heaven Sword Sect. At matagal nang naghahanap sila Shoshin kung ng pagkakataong makapagpaghiganti sa Evil Sky Pavilion. Sa halip na hintayin silang kumilos, mas mabuting magkusang loob. Ipakita sa kanila na hindi dapat maliitin ang Evil Sky Pavilion. Pakinggan ninyo ang determinasyon na iyon. Ang mga taktikang ito ang dapat maging isang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Hindi pa miyembro ng Evil Sky Pavilion. Mas angkop na ang kanyang pananalita kaysa sa mga disipulo nito. Nakakasyang pakinggan. Labis na natuwa si Lasho sa loob. At tunay nga, maaaring mga ilangan ng Evil Sky Pavilion ng isang mamamana. Nagsalita si Wawaw sa sandaling ito. Pinuno ng sekta, nakapasa na si Flowers and Moon Journey sa pagsusuri. Kung maaari, gusto ko siyang gabayan sa kanyang paglilinang mula ngayon. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Flowers and Moon Journey. Sinabi ni Lasho, sandali lang. At pagkatapos ay dahan daw ang tumayo at lumapit kay Flowers and Moon Journey. Nakaharap sa numero 1 demonyo ng panahon mula sa gayong kalapit na distansya. Halatang kinakabahan si Flowers and Moon Journey. Nasa sabik. At natatakot. Nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ni Lasho. Itaas mo ang iyong ulo. Maingat na sumunod si Flowers and Moon Journey sa utos. Bigla, itinaas ni Lasho ang kanyang kamay at sinampal siya sa ulo. Lahat ng nanunood sa tagpong ito ay nagpigil ng hininga. Iniisip na maaaring katapusan na ni Flowers and Moon Journey. Ngunit hindi inaasahan. Sa sumunod na segundo, binalot ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Sa ilalim ng liwanag, mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat sa nakakatakot na bilis. Nagpapasalamat na yumukod si Flowers and Moon Journey. Salamat po, pinuno ng pavilion, sa pagpapagaling sa akin. Ding! Nakatanggap ng same time na pagsamba ng isang tao. Gantimpala, 10 puntos na merito. Nakakahinayang na hindi maaaring paulit-ulit na kumita ng pagsamba. Gaano kaya kaganda? Tulad ng paghuli sa isang taksil tulad ni matandang walo. At sa pilitang pagyuyuko sa kanya ng tuloy-tuloy. 1 puntos bawat segundo. Maaari kang makaipon ng mahigit 80,000 sa isang araw. At sa ilang araw, tipunin ang lahat ng avatar upang tingnan ang mundo. Ngunit kahit ang lamok ay karne, mas mabuti na kaysa wala. Nagpapangarap na naman. Inalis ni Lasho ang kanyang kamay. Ngayong bahagi ka na ng Evil Sky Pavilion. Dapat kang sumunod sa mga patakaran ng Evil Sky Pavilion. Masigasig na tumanggo si Flowers and Moon Journey. Naiintindihan ko po. Ding! Nakakuha ng isang subordinate. Gantimpala, 1,000 puntos na merito. Pagkatapos ay tinanong ni Lasho ang tungkol sa antas ng kanyang paglilinang. At nahihiyang sumagot si Flowers and Moon Journey. Second leaf. Ang antas ng kanyang paglilinang ay gagawin siyang isang kilalang henyo sa anumang ibang sekta sa labas. At siya rin ay lubos na pinangalagaan noong siya ay nasa sekta ni Lasho. Gayunpaman, ito ang Evil Sky Pavilion. Walang ipinakitang paghamak si Lasho. Hindi masamang talento. Bihira ang makapatay ng isang kapantay ng parehong second leaf. Si Yi Qingji. Maraming teksto tungkol sa mga mamamana sa kanlurang pavilion. Na malayang mababasa ng lahat ng miyembro ng Evil Sky Pavilion. Flowers and Moon Journey. Salamat po, Elder. Pagkatapos, inilabas siya ni Wawaw sa malaking bulwagan. Bumaling si Lasho upang tingnan si Lu Jifeng, na mabilis na nagpahayag ng kanyang paninindigan. Mula nang sumali ako sa Evil Sky Pavilion, hindi ko ito pinagsisihan kailanman. Ang pinagsisihan ko lamang ay hindi ko sila mismo napatay. Tumanggo si Lasho. Ang mahalaga ay ang pagpapalakas sa iyong sarili. Hindi ang pagtutuon sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga walang saysay na bagay. Mas mabuti pang tingnan mo ang mga teksto sa kanlurang pavilion. Paalisin.